Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na laging nag-o-order online. Alam nyo naman yan, kapag gumagawa ako ng ganitong mga awareness na video, gusto ko pong makatulong ito at maging aware po sa mga modus na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito po, pakishare po ang video na ito. Importante po ito para po ito sa mga kapamilya natin, kaibigan natin, nanay, tatay natin na laging nasa bahay lang na naiiwan. Kahit mismo tayong umu-order dahil busy tayo sa trabaho at may iwan sa loob ng bahay natin, minsan mga senior citizen, mga bata, at hindi nila alam yung mga in-order natin. So ito po, may bagong modus na naman, yung ibang mga individual tungkol sa mga parcel na dumarating sa atin galing sa iba't ibang mga platform. Okay, online platform katulad ng Shopee, TikTok, Lazada. So hindi ko alam na mai-experience pala namin ito dito sa amin. So hindi po ako naka-experience nito, yung naiwanan ko po dito sa bahay na mismo sila po ang na-scam sa modus na ito. Kaya manood po, pakishare po ang video na ito dahil marami na rin po online ang na ibiktima ng ganitong modus ng mga ibang individual. Okay, di ba? Simulan na natin. Pakishare po ang video na ito at para maging aware po ang ating mga kababayan at ating kapamilya. Umu-order tayo sa Shopee, Lazada, iba't ibang mga online platform na kung saan nasa bahay lang tayo at darating na lang. Yung iba COD na, non-COD, pero ang nangyayari kasi, di ba ganito ang parcel natin? Meron tayong waybill. Sa sobrang pagmamadali natin at syempre kahit din ako, nagmamadali na rin ako kapag binubuksan ko na ang parcel. Okay? Kapag binubuksan ko na ang parcel, kukuhain ko lang yung laman, then hindi ko namamalayan yung information. Okay? Yung waybill na dito sa parcel ko, itinatapon ko na lang. Kinuha ko yung loob, yung waybill ko na doon na lang tinapon ko. Pero hindi ko inaakala na magagamit pala yung information na tinapon ko na plastic ng mga nakakapulot. Okay? So, ginagamit nila to. So, lahat ng mga information kung makikita nyo, for example, dito sa Lazada, makikita hanggang pangalan ko, exactly na address ko. Okay? Lahat na dito. So, kaya nila matuntun ang bahay ko. So, ang nangyari kasi, etong waybill na ito, tinapon ko na ito. Last 5 days ago. Okay? Tinapon ko na ito, then kinuha ko lang yung laman nito, then tinapon ko agad. Hindi ako aware na kailangan pala dapat na tanggalin o burahin ko bago itapon yung information na dito sa parcel ko. 5 days ago, tinapon ko ito. Pero nakakagulat. Kasi kahapon lang, wala ako dito sa bahay, may pinag-iwanan lang ako. May dumating na isang lalaki na hindi alam ng mga naiwanan ko dito sa bahay na mga kasama na modus pala ang ginawa niya. So, etong waybill na ito, tapos na to. 5 days ago, tinapong ko na to. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko binura yung mga information ko. Okay? Ang nangyari, idinikit dito sa isang bagong parcel na kung saan, peke, dinikit lang nila. Diniliver nila dito yung isang tao na naka-face mask at hindi naman delivery rider talaga. Pumunta dito, sinabi, nandiyan po ba si Beans? Okay, ako po yun. Then, nalaman. So, meron daw na babayaran na mahigit 450 pesos. So, hindi naman aware yung mga kasama ko dito dahil nasa labas ako at lagi naman ako talaga may delivery. Tinanggap nila at nagbayad. Okay? Nagbayad kasi nakita nila pangalan ko. Nagbayad sila ng 450, then umalis na yung lalaki. Pagbukas dito, pagbukas ko mismo, nagulat ako kasi marami akong mga parcel na dinideliver dito, pero nagulat ako dito na naalala ko is tapos na to. Etong parcel to natapos ko. Pagbukas ko ng parcel, nabayaran ng 450, peke to, ang laman, eto, isang punit-punit na damit. Ang nangyari, nakapagbayad kami ng 450, yung scammer, tumakbo na, hindi namin alam kung sino yon, pero ang nakapagtataka, nakuha niya to. Nakuha niya tong waybill na to, na kung saan 5 days ago, tinapon ko na to. Pero ang nakakatakot kasi dito, okay, etong waybill na to, nagamit nila. Kaya ngayon, alam ko na may ganito na palang modus yung ibang mga tao tungkol sa ating information. Hindi lang basta modus to guys, nakakatakot to. Kasi minsan, ang address natin, exactly na address natin, block, tsaka lot, napaka-importante yan at ayaw natin malaman yan ng ibang tao. Nakukuha pala nila yan kapag nag-o-order tayo at tinatapon natin ng buo.
at nagagamit nila. So, yun ang nangyari sa akin. At alam ko, marami din mga kababayan natin na naka-experience din ng ganito, hindi lang ako. Okay? So, ang payo ko sa mga kababayan natin, pa-share po ang video na ito para maiwasan po. Dahil pagkatapos kami ma-scam ng ganito, ngayon ang pinayo ko, lahat ng bubuksan namin ng mga parcel, after namin itapon, yung mga waybill namin, buburahin na namin. So, ginagawa na namin ngayon, guys, pag binuksan nyo ang parcel nyo galing sa mga iba't ibang mga Shopee, TikTok, Lazada, huwag nyong itatapon ng buo ito dahil na dito ang information nyo at pwede kayong ma-scam. Okay? Babalikan kayo ng scammer. Please lang po, ang gawin nyo, kung pwede nyong masira or masira yung waybill, gawin nyo. Ang ginagawa namin, kumukuha kami ng tubig, ginaganyan namin, tapos ini-scratch ko ng mga gunting hanggang hindi na makita ang information. So ayan guys, sinishare ko ang video na ito kasi ayaw ko pong mangyari ito sa ating mga kababayan na talagang alam ko bawat sentimo mahalaga sa atin. Pero 450 guys, okay, ito ang binigay sa akin. Isang punit-punit, nakapagbigay kami ng pera, hindi pala siya legit na delivery rider, then nakuha niya yung isang parcel, ay yung isang waybill na sa basurahan na tinapon ko namin kasi hindi kami nagbubura. Ngayon alam na namin na kailangan na namin burahin ang lahat ng mga information kapag nag-o-open na kami ng parcel. So alam ko hindi lang ganito ang mga modus nila, ginagamit din nila yung mga pangalan natin, mga address natin sa iba't ibang mga transaksyon nila. Kaya mag-iingat po tayo. Ginawa ko po ang video na ito para po sa ating mga kababayan dahil iba't ibang modus na po ang ginagawa po nila para makapangloko ng iba't ibang mga tao. Kaya pakishare po ang video na ito dahil lahat po tayo, kahit mga teenager hanggang sa mga matatanda, nag-order tayo online at hindi tayo nagiging aware na kailangan pala natin na pangalagaan ng information na dito sa loob ng mga waybill at kailangan po burahin po natin bago natin itapon ang parcel. So hanggang dito na lang mga kababayan ang aking awareness video. Sana po maging aware po tayo at itong video na ito ay makatulong po sa ating mga kababayan na hindi nagiging aware sa mga ganitong pangyayari katulad ko rin at katulad ng mga kasamahan ko na meron palang ganitong mga modus at ngayon kung kailan nangyari sa akin at sa amin, doon pa kami naging aware. So sa inyo, habang hindi pa nangyayari sa inyo, please lang po, pakisabi po, pakishare po ang video na ito na kapag umorder kayo, burahin nyo pong information bago nyo itapon sa basurahan dahil marami pong mga scammer na naghahalongkat po ng mga basurahan, makakuha lang ng isang waybill doon sa area nyo. Maraming salamat and God bless everyone.